Yo, what's up guys? This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So for today's episode, pag-uusapan natin ang maingay na pagbabalik ng ilan sa mga Dekha Libre or sa mga veteran queens natin from the past. So ito yung mga queens natin from pre-pandemic era until sa kasagsagan ng pandemic. So sila na yung mga nag-represent or nanalo ng mga national titles or should we say international titles sa mga nagdaang inabangan nating national pageant dito sa bansa. So, I'm talking about Emma Tiglao, Maureen Montaigne, Aya Besamis, Catarina Rodriguez, at isingit na rin natin si Kim Rose Williams dahil nagkakaroon ng buzz ang pangalan nito. Nito lang, sinasabing kung magbabalik nga daw ang isang Kim Rose from the BBP 2016. So, isisingit na rin natin yan dito sa ating video. So, dyan lang kayo dahil tatalakahin natin to isa-isa. Alright, first on our list is Emma Tiglao. Ayan. Maingay ang pangalan ni Emma Tiglao recently dahil sinasabing nagpagalaw na nga daw si Emma ng baso. Ayan. Maraming mga candidate na nagpapagalaw ng baso ngayon at isa na nga siya. Sabi ko nga sa mga previous live ko na itong mga candidate na to ay nangaharot lang or nagpapaingay lang ng pangalan or nagka-clout nga lang sa madaling salita. Ang ginagawa nila, nagpo-post sila ng mga picture nila, mga glam shot, pictorials, and then lalagyan ng mga captions na talaga namang magiging kapansin-pansin or noticeable para sa mga pageant fans. So, isa na nga dito sa Emma Tiglao na nung nakaraang araw, 2 days ago, ay post nga ng ganitong larawan. Ayan. With her caption. Ayan. Sabi niya ata dito sa kanyang caption. Or wala atang caption. Wait lang. Actually, tinag lang si Emma dito nung collaborator. Ayan. Kung mapapansin niyo sa kanyang IG. Pero yun nga, sabi na nag-collab, to the mind that is still the whole universe surrender. So, from that caption na may universe, so, bigla nga talagang umingay ang mga pageant fans. Ayan, dinagsa siya ng mga comments kasi parang ito na nga daw ang sinasabing hinihintay na pagbabalik ng isang Emma Tiglao. So, Emma Tiglao is definitely one to watch in the Miss Universe Philippines 2025 pageant if ever na matuloy nga ito dahil she has already made a strong impression during her Binibining Pilipinas stint. So, 2 beses siya nagbinibining Pilipinas, 2014 and 2019 at lumaban pa nga sa Miss Intercon pageant kung saan pumasok naman si Emma sa semis. And then, representing Pampanga, Emma will bring a combination of elegance, talent, and confidence to the competition. Lalo na nga ngayon na talagang nahulma na si Emma na na-hold na yung talent niya, yung confidence niya, gawa na rin sa mga ginagawa niya from the past, especially yung trabaho niya nga sa journalist sa isang TV network. So talagang na-hold na yung elegance, talents, and confidence ni Emma. And her journey in the pageant world has been marked by her dedication and hard work dahil nga paulit-ulit sumali to si Emma nung mga nakaraang taon bago mag-pandemic, and she's certainly a strong contender for the crown if ever na matutuloy siya. So balikan natin kung ano nga ba yung naging journey ni Emma. Ayan, pinaka-naalala ko kay Emma is yung statement ni Pia noon na noong 2014 Binibining Pilipinas, nagkasalubong sila during the evening gown competition at sinabi ni Pia sinabi ni Pia noon nakasalubong yung si Emma, bakit daw pareha sila ng gown? Kasi nga yung gown na sinuot ni Emma noong 2014 ay yung same gown na sinuot ni Pia during the 2013 Binibining Pilipinas. Yun nga is yung kumbya era pa. So, mga gown sa baul, kung kanina na lang i-assign yung mga gown na yon, siya nga magsusuot. And then eventually si Emma nga ang napamanahan ng gown ni Pia noong 2013. Doon ko pinaka-naalala si Emma noon. Though noong 2014, batang-bata pa si Emma noon, 19 years old pa lang siya during that Binibining Pilipinas stint of her. And then, ang ganda niya noon, smoky eyes, usong-usong smoky eyes niyon. At malayo rin na narating niya sa competition dahil umabot siya hanggang Q&A, nag-semis. And then, isa sa mga pinagpilian ng mga crowns na pinamigay during that year. And eventually, hindi pa nga nag-matter or nag-materialize kay Emma ang lahat noon, siguro dahil hindi pa rin hinog, kaya hindi nabigyan ng corona.
Pero ayun nga, malayo lang narating ni Emma during that competition. At kung matatandaan nga natin, hindi ayon yung unang beses na sumabak sa isang national pageant si Emma dahil noong 2012, first runner-up during that year in Mutya ng Pilipinas. Then Binibining Pilipinas 2014 naman. And then the next year, 2015, nag-Miss World Philippines naman siya. At nanalo siyang 4th princess. Kaya naman talaga batikan na to sa Emma at veterana. And then, after ilang years, nung 2015, 2019 naman, bumalik ulit siya sa Binibining Pilipinas at doon na nga nakuha niya ang coveted title na Binibining Pilipinas Intercontinental at siya nga nakakuha ng representasyon ng Pinas para ipadala sa Egypt nung mga taong iyon. Nakuha niya rin ang Best in National Costume, naalala ko pa. Ang ganda ng backstory ng Best in, ng Natcos niya noon. Sobrang normal lang na terno ang kanyang Natcos pero nga binawi talaga sa backstory dahil mga inmate from Pampanga ang gumawa nga ng Natcos na ito kung saan antig nga ang bawat mga pageant fans at ang mga madlang people sa kwento ng kanyang Natcos at ito nga ay nakatulong para mapanalunan nga niya ang Best in National Costume Award. Siya rin na nakakuha ng Miss Pizza Hut during that edition kung saan nga pag ikaw nanalo ng Miss Pizza Hut, sinasabi isang taong supply daw ng pizza ang premyo. So ang gandang special awards no or sponsor awards. And then eventually that night she was crowned by Karen Galman as the Binibining Pilipinas Miss Intercontinental. Actually si Emma, maingay na yung pangalan niya na bumalik siya noong 2019 Binibining Pilipinas kasi nga nakita niyo naman yung credentials previously. So, maingay na yung pangalan niya, inabangan na siya ng lahat, pinagsabong siya kung kani-kanino, as in, root siya. Nung time na yon, pinakamatindi niyang kalaban yan, sina Gazzini, sina Hannah Arnold, ayan, syempre, nandun din si Samantha Bernardo, bumalik si Aya Ebesami, so sila talaga yung mga pinagsabong, and nandiyan din si Leren, so, sila talaga plus Vicky Rashton nandun din, di ba? And yung iba pa mga matutunog na kandidata. And yung pangalan niya or yung candidacy niya nililing talaga sa second top crown which is the Binibining Pilipinas International. Doon siya gustong ilagay ng mga madla at sinasabi yung prototype niya nga daw pang doon. Pero kung hindi ako nagkakamali, inaay talaga ni Emma noon ang universe title. Hindi naman niya pinalambutan sa sarili niya during that competition pero yung features niya nga pang Binibining Pilipinas International. Kaya doon siya inaay ng mga supporters niya. And then eventually, ibang corona nga yung nakuha niya. And then noong 2019, maugo nga ang usap-usapin na nagka-switch ng corona ang mga winners. Parang pinagsabong din ni Madam Araneta ang mga winners dun sa mga corona. Pinagpalit-palit niya. And then ayun nga, nag-intercon nga si Emma which is dapat nga nag-international. And then yung title niya na intercon, dapat nga ibang babae nga yung nakakuha. So, ganun yung kwento ng 2019. Nagkaroon ng switching ng crown. Kaya, napunta nagkagulo-gulo nga. Tapos si Emma napunta sa intercon. And then in 2019, ang isa sa mga matinding comment ng mga critics or mga pageant fans kay Emma, yung pagiging pageant patty. Nakikita nila yon or obviously nga daw during the Q&A stint na masyadong pageant patty si Emma, which is pinabulaan naman ng iba na ganun lang talaga dapat kapag sumasagot ka ng Q&A answer. Parang tama lang naman kung ano man yung nagawa niya ng 2019. Pero para sa iba, pageant patty nga. At ayun yung nagiging concern ng iba kay Emma hanggang sa lumipas na yung mga panahon. Yung iba, negative ang tingin sa candidacy ni Emma if ever na bumalik kasi nga masyadong pageant patty. So ngayong 2025, after 2019, so ilang taon na rin na nakalipas kung sakaling magbabalik ang isang Emma Tiglao, panigurado, na-check na niya kung ano man yung mga dapat na maitik sa isang take box ng isang pagiging beauty queen. And currently, Emma Tiglao is now 30 years old. She stood 5 foot 9 inches. So, pasok na pasok sa gusto nating mga matatangkad na pambato. Though yung age niya is 30 years old, biyad na nga dun sa normal na edad na bet nga natin, though wala na rin namang age limit ngayon ang Miss Universe Philippines at ang Miss Universe Organization. So, pasok na pasok pa rin naman talaga si Emma sa banga. Kaya nga, nagbabalik nga or sakaling gusto nga magbalik ng mga pageant fanay si Emma kasi pasok pa rin naman sa mga requirements. And syempre, ang mukha, nakita nyo naman, diyosa. And pasok nga sa mga hulmahang tisay. And ganda ng prototype, talagang malinis, banayad, at pang-international talaga yung
yung caliber. And given na nakakuha na nga siya ng semi-spot sa Miss Intercontinental, kaya naman malayo na rin or talagang selyado na rin kung ano man yung kaya nitong marating sa competition if ever na magbabalik siya. Nanaro rin siyang Miss Popularity noon tsaka Miss May Care Award sa Intercontinental noon. Kaya naman solid na talaga ang background at credentials ni Emma. Veteran, based sa kanyang credentials, magiging one to beat nga if ever nga magbabalik talaga ang isang Emma. And then, yun nga nakatulong talaga sa kanyang pagiging news anchor niya, experiences niya, starting 2022. Dun sa isang TV network nga, talagang nasolido nito ang skills at talent ni Emma in public speaking, communication skills na makakatulong talaga sa kanya if ever na magbabalik siya. So, yun, yung experience niya talaga, as in solid na talaga yung credentials, yung background, wala ka nang hahanapin pa. Stars na lang talaga ang mag-a-align kay Emma kung sakaling siya talaga ang dapat koronahan sa MUPH 2025 if ever magbabalik nga siya. Pero saan nga ba kukuha ng franchise si Emma given na may Miss Universe Philippines Pampanga? So may Miss Universe Philippines Pampanga ngayon, nagko-conduct sila ng pageant and wala nga dun si Emma. Yung mananalo doon, siya yung magsusuot ng sash bearer ng Pampanga. Pero may franchise pa ang Pampanga ngayon, kung saan nasa Angeles City nga. And kilala nyo ang Angeles, nag-a-appoint sila ng mga candidate. Last year, nag-appoint sila. And then, pwede ngang doon kunin ang candidacy ni Emma. Maingay ngayon na baka nga daw siyang i-appoint ng Angeles City. Kahit, hindi ko alam kung tiga Angeles siya, pero pwedeng siyang i-appoint. Kung sino man ang namamahala sa franchise holder ng Angeles, pwedeng siyang i-appoint doon. At tingnan nga natin sa mga huling or sa mga unang 2 linggo ng Pebrero kung siya nga ba ang ipapakilala during the sashing ceremony ng Angeles City for the Miss Universe Philippines pageant. So what are your thoughts mga pageant fans? Anong thoughts nyo sa candidacy ni Emma if ever siya magbabalik? Sa tingin nyo, solid na ba ang naging pundasyon ni Emma sa mundo ng pageantry para sakaling sa pagbabalik niya ngayon para makuha ang isa sa pinakamataas na corona dito sa Pilipinas ay masusungkit niya na talaga ito dahil nga sa kanyang background from the past. What are your thoughts? Susugal ba kayo sa isang Emma Tiglao ngayon? What are your thoughts? I wanna know your thoughts. Comment below. Next up naman natin, kabatch din ni Emma Tiglao during the 2019 Binibining Pilipinas, the eventual first runner-up during that year, Aya Abesamis. And then, eventually, nung nag-resign si Samantha Lo as the Binibining Pilipinas Grand International in 2019, sa kanya naman binigay yung title. And yun nga, nakilala na natin si Aya bilang Binibining Pilipinas Grand International in 2019. And then, recently, nagpagalaw din ng baso si Emma, ay si Aya. Mayan, hinahanap ko ngayon yung kanyang post na yon. Eto nga yun, napakomment pa nga ako doon. And nakalagay sa caption, and the new adventure begins. So again, pwedeng hinarot niya nga lang yung mga pageant fans, nag-post ng glam shot at nilagyan ng captions. Kagaya na ginagawa na iba mga kontesera. Pero syempre, dahil nga sa ginawa niyang ito, umingay na rin naman ulit ang sambayan ng mga pageant fans at inulan or pinutakte ng mga comments. Yan nga, kaya napaisip tuloy ang mga pageant fans, what if bumalik si Aya? So si Aya currently nasa 27 or 28 na ata, kung hindi ako nagkakamali. Or nasa 30 na rin, kagaya ni Emma. So i-comment nyo na lang dyan. And then maganda din ang prototype ni Aya Abesamis. Nasa 5'9" din ang height nito. At kung natatandaan nyo nga, si Aya Abesamis ang naging rivalry talagang matindi ni Catriona Gray during the 2018 Binibining Pilipinas. Sila talaga yung pinagsabong noon. Yung candidacy niya maingay. Ang mga fans ni Aya noon, grabe ang pakikipagbaka para sa candidacy niya. Akala ko nga din noong 2018 sa kanya ibibigay yung corona. Kasi kung hindi kay Catriona talaga, pwedeng kay Aya nga ibigay. Pero hindi nga masyadong nag-deliver si Aya noon hanggang sa kahuli-hulihang segment ng competition during the 2018 BBP. Kaya naman, para kay Catriona talaga yung crown na yun. Talaga, kaya si Catriona yung nakakuha. Pero talagang silang dalawa yung pinagsabong noon. And then 2019, bumalik ulit si Aya. And sa kahuli-huling pagkakataon, hindi talaga nagkatugma-tugma lahat ng mga pinakita ni Aya during that competition. Q&A, talagang sumablay pa rin ng konti kahit papano. And then, binigay nga sa kanya yung first runner-up spot. And then, sabi nga rin ng mga pageant fans, pwedeng siya yung nakakuha ng Globe at
or supra nun kung hindi talaga nagka-rumble nga daw anya ang mga corona during that year. Pero yun nga, first runner-up na nakuha ni Aya, hindi na masama sa kanyang second try dahil at least napansin na or na-recognize na nga yung potential and your candidacy niya. Yun nga, wala ngang nagawa na kahit mother niya si Miss Desiree Verdadero, pero talagang hindi yun ang tiningnan ng BPCI during that year. And nilagay pa rin si Aya sa tamang corona or tamang spot sa competition. And then in 2019, ayun na nga, binigay sa kanya yung inalisang title ni Samantha Lo, which is the Binibining Pilipinas Grand International. And then pandemic in 2020, and kailangan na mag-ascend ng Binibining Pilipinas ng representative ang Pilipinas papuntang Grand. And hindi nga siya ang naipadala, pero dapat siya, pero hindi nga siya yung naipadala dahil sa age requirement. And then, pwede naman siyang ipadala nga daw sa Globe during that year in 2020, pero hindi nga nagpadala ng representative ang BPCI ng Globe. Pero may lumaban para sa Pinas noon, pero yung representation outside the organization, outside the BPCI, so parang binaypass. Pero pwede nga daw si Aya ang pinadala noon, pero parang ang alam ko during that year, naging choice na lang ng team ni Aya na wag na mag-compete for the Globe. Or baka hindi nga talaga kasi magpapadala na talaga ng rep ang BPCI during that year. Pero yun nga, hindi talaga umugma kay Aya, kahit sa Grand hindi niya nakuha. Kaya natapos na nga lang ang pageant journey ni Aya na hindi siya nakapag-compete internationally. Which is yun nga yung gusto ng mga pageant fans na mag-compete sana siya internationally, pero hindi nga yun yung nangyari. And then, yun nga, fast forward to 2023, 24, 25, nung humiwalay na nga ang MUPH sa Binibining Pilipinas. Same sa fate ni Emma nga na paghiwalay nga ng franchise sa BPCI ng MUPH. Nirally na nga itong mga candidates na ito. And until now, 2025 na, wala pa rin tayo nakikitang bakas ng mga anino nila na sana nga daw magbalik para sakaling makita nga natin na potential kung kaya nga ba masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines sa kabilang bakod or kabilang organization. So now, nagpaingay lang, nagpagalaw lang ng baso. Wala namang meaning yun, panigurado. Siguro, ready lang siya sa hamon ng buhay. Pero hindi niya nga ibig sabihin nun sasali siya for the Miss Universe Philippines pageant. Tsaka saan nga kukuha ng representation si Aya? Ongoing na ang Miss Universe Philippines Pasig ngayon at wala nga siya nun sa isa sa mga roster ng mga candidates. So, wala rin siyang representasyon unless i-appoint siya ng ibang city or municipality. Pero yun nga, sabi rin ng ibang mga pageant fans, mukhang wala na rin daw talagang balak or even sabi ng nanay ni Aya na sabi dun sa nakausap na isang fanay, sa sinabi rin sa akin, wala na nga rin daw balak magbalik sa pageancy ng isang Aya. Kung naman yung narating niya nun, yun na yun, okay na. Ready na siya para mag-venture sa iba pang mga hamon ng buhay or sa kung ano mang gusto niyang gawin outside pageantry. Pero kayo ba guys, kung sakaling babalik ba si Aya o magbabalik siya sa pageant na MUPH, tingin nyo, kaya niya ba masungkit ang corona or even mabigyan man lang ng kahit anumang koronang pinamimigay sa MUPH? Kung ating matatandaan, nasa MUPH din ngayon or sa Empire ang supranational, kaya itong mga babaeng to, pwedeng hindi na lang MUPH ang inaay. Inaay din yung ibang mga second tier crowns. Kagaya ng Supra, malay natin makuha nga nila. Kaya mainit ang usapin na gusto magbalik or pwedeng magbalik talaga itong mga babaeng to. Tupakin lang to na sumali. Basta may mag-i-sponsor talaga, babalik itong mga to. Kasi nga, daming pinamimigay na corona sa MUPH Matisod mo na lang yung Supra or iba pang crown. Aside sa MUPH, panalo ka na talaga. At magkakaroon ka na ng instant representation sa ibang bansa. Pero paano nga kung cash mo yung binigay? Cash mo pala yung binigay na corona, no? Paano kaya yun? So, what are your thoughts, mga pageant fans? So, what are your thoughts? Comment below. Now, let's move on to another intercontinental queen and the eventual Miss World Philippines in 2018, Katarina Rodriguez. Ayan. Bago matapos ang taon, si Katarina Rodriguez yung kauna-unahan ko atang nakita sa mga post ng ingay ng candidacy na magbabalik nga daw. Pero hindi ako naniniwala kasi parang recently lang din, nakita ko na parang hindi pa inform yung body ni Katarina if ever na magbabalik nga siya for national pageant. Same with Katarina Legado.
Sila yung dalawa na ang ingay ng pangalan since last year, mga third quarter ng last year. Pero hanggang ngayon, hindi na wawala yung ugong ng mga pangalan nito na magbabalik. And yun nga. And then isa nga siya sa mga babali ng mga requirements or qualifications dahil si Catarina Rodriguez ay isa ng ina. Ayan, born in 1992. 32 years old na rin siya. So, age, babaliin niya din yung age requirement. 32, 5'7" inches in height. So, pwede na sa height niya, and yung experience na rin niya hindi na matatawaran dahil wala nga rin talo to si Catarina Rodriguez. Nakilala natin siya during her stint sa Asia's Next Top Model season 2 or second season, and napili siya as part of the show's final 3 along with a Filipino fellow candidate. So, yun nga, wala talagang talo. And then 2017, nagbinibining Pilipinas. Grabe din yung candidacy niya nun kasi nga galing Asia's Next Top Model. Kaya inabangan ng lahat, 2017, and eventually won the Binibining Pilipinas Intercontinental Crown. Dahil lumaban din sa Egypt for the Intercontinental Pageant at nakakuha nga ng first runner-up placement. Grabe, no? At hindi pa nakontento dahil the next year, agad-agad sabak. Miss World Philippines naman. Ayun, ginulat niya rin ang mga pageant foundation sa Miss World Philippines kasi nga, kakapanalo niya lang dun sa BBP, sa Intercon. Ayan, first runner-up. Pasa lang ng corona, tapos yun, over the back agad sa Miss World Philippines at nakuha niya nga ang title, ang top crown na Miss World Philippines in 2018. However, na El Tocuyo siya no 2018 sa Miss World, na unplaced siya. And siya nga ang queen na pumutol ng streak ng Pinas nun sa World kasi previously kay Catriona Gray malayo narating. Then biglang siya unplaced nga. At kung babalik si Catarina, sa tingin nyo, ano nga ba ang kaya nitong ipakita sa competition or kaya bang makuha ang MUPH? At kung may Win-Win Marquez na isa ding mother, pwedeng may Catarina Rodriguez na isa ding mother, so sabong sila dun ngayon. If ever nga na matutuloy ang comeback nitong babaeng ito. Actually, during the Binibining Pilipinas stint of Catarina Rodriguez, gustong-gusto ko yung Q&A segment niya nun. Yung ang tanong sa kanya, what is the definition of winning? And gustong-gusto ko yung naging sagot niya nun. Pero syempre during that year kasi mahirap talunin si Rachel Peters and yung iba pang candidate, and yun nga at least nabigyan siya ng isang corona, and then ang ganda ng gown niya doon, light blue. Bet na bet ko yung look niya noon nung BBP 2017. At syempre pahapyawan din natin si Kim Rose de los Santos, though hindi nagkaroon ng chance si Kim Rose Williams or Kim Rose de los Santos na manalo ng national pageant crown at may represent ang Pilipinas, pero maingay nga naging candidacy nito ng Binibining Pilipinas 2016 dahil isa nga siya sa nilook forward aside sa iba pa malalakas ng 2016. Actually, top names talaga siya noon. And eventually na-disqualified because dun sa mga kumalat na art photo or sinabi nudity or nude photos nga. Pero for me, it's art, and obviously it's art. Pero mahigpit lang nga lang talagang BPCI during that year, kaya natuloy ang kanyang disqualification. Pero yun nga, now nagsisirculate ang pangalan kasi niya, kaya pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pwedeng ibigay ni Kim Rose de los Santos or Kim Rose Williams sa competition. So, 5'10" ang height ni Binibini 20 kasi siya during that year, 2016. So, yung Binibini 20 na yun, grabe yun talaga. Alam ko, inilaban pa ito nila Kim Rose Inilaban pa nila to na bring back Binibini 20. Pero yun nga, wala talagang nagawa yung fight nila para ma-reinstate yung kanyang candidacy. So, yun nga, Aces and Queens siya during that year. Galing siyang dun sa camp na yon. Hindi pa nag-uumpisa, nagna-numbering pa lang, talagang ingay na ng pangalan niya. And ang tangkad din kasi ni Kim Rose, mukhang Thai. During that year, 2016, bihira tayo makita ng mga gatong caliber. And syempre, ang haba ng bias, galamay. And bata pa siya noon during that year, in 2016. 25 years old, and hindi na rin bago sa pagdating sa pageantry. Dahil nga during that era, siya ay nanalo na ring Elite Model Look of the Philippines 2005. Naging Miss Pasay siya noong 2007, and also the Miss Tin Villamor 2003 first runner-up, and Miss Aliwan Festival pa nga noong 2009 first runner-up siya doon. And ayun nga, 5'10", and may degree in mass communications. Ano pa nga ba nga hanapin kay Kim Rose? Tapos
Ang ganda-ganda nga ng mukha, no? Pero yun nga, kumalat nga or pinakalat nga daw ng kabilang kampo. Wala namang nakapag-confirm na itong kampong ito na maingay din ng candidacy ang nagpakalat. Pero yun nga, nung kumalat na yung picture na yun na pick up ng mga Araneta Group or ng Execoms, na yun nga, na nag-grounds nga for termination ng candidacy niya. And ngayon nga, na hindi na ganoon kahigpit ang mga organization pagdating sa mga candidates and mga delegates. So sinasabing baka nga daw magbalik ang isang ito at wala na rin namang age requirement. So kung talagang laban na laban pa din ang hulma at gusto pa or kaya pang bumalik, pwede nga makita rin natin to sa competition ngayon for the MUPH. Pero sa pagsasaliksik ko sa kanyang Instagram, mukha namang walang pahiwatig na mukhang magbabalik na. Kasi usually ang mga girls na ito or mga comebackers, kapag babalik itong mga to, maaga pa lang nag-iingay na sa mga social media. Pero parang taliwas naman siya dahil wala talagang update sa kanyang mga social medias. Pero nagsisirculate nga yung pangalan. So hindi natin alam kung saan ba na-pick up to ng mga pageant fans, bakit umingay ang pangalan na ita. Pero ayun nga, abangan natin dahil baka nga sakali, kung meron, tingnan natin kung ano nga bang kayang ibigay ni Kim Ros sa competition na hindi nga niya naibigay dahil naudlot during 2016. So ilang taon na rin yun yung lumipas. Malay naman natin, this year talaga yung taon niya kung sakaling maisipan niyang bumalik. And then finally, ito talaga na after niya manalo ng Miss Globe in 2021, inaantay na rin ang pagbabalik na sana nga daw sumali sa Miss Universe Philippines pageant kasi nga gusto maging representasyon ng ibang mga or maging representative ng ibang mga pageant fans for the MU pageant dahil nga daw face card and talagang itong babaeng to, ayan nga si Maureen Montaigne who won the title of Miss Globe in 2021. Talagang maganda yung track record niya sa pageantry dahil nga in 2015 siya nanalong Miss Arizona USA and then sumabak siya sa Miss USA noong 2015 na time na rin yon pero hindi nga siya nanalo. Pero yun nga, ang ganda ng track record, wala rin talo. Tapos yung 2018, nag-Miss World Philippines, nakuha niyang Miss Eco Philippines title, lumaban sa Eco International, nag-first runner-up, and then, yun nga, 2021, nag-Binibining Pilipinas, actually, it's 2020/2021, kasi nga nag-pandemic, kaya umabot ng 2 taon yung BBP noon. And then siya yung nakakuha ng title for the Binibining Pilipinas Globe. And then lumaban sa international pageant na iyon and then nanalo ng Corona. Kasabay niya rin yung isa niyang batchmate sa Intercon na si Cindy Obenita na nanalo din ng title. So during that year, 2021, ayun yung peak year ng Binibining Pilipinas kasi kahit na ubusan sila or naalisan man ng Miss Universe Philippines crown, pero bumawi sila dahil isa sila sa mga matutugumpay na local pageant kasi nga dalawang title ang nakakuha ng 2 corona. At bukod pa nga doon yung mga placements dun sa iba pang mga pageants. And then ngayon, 2025, nag-generate ng lot of excitement ang kanyang pangalan and ang kanyang journey sa pageantry dahil nga sinasabing magbabalik nga daw ang isang Maureen Montaigne. And sa mga social media, even si Sir Voltaire na nakitaan na parang nag-comment sa picture ni Maureen na parang excited na rin for the Miss Universe Philippines pageant if ever magbabalik nga siya. And it's great to see such seasoned beauty queens talaga na talented, na talaga naman may ibubuga sa competition if ever sasabak nga silang lahat for the MUPH. So what are your thoughts about Maureen Montaigne? Kayo ba? Excited ba kayo if ever na makita si Maureen Montaigne? I'm a fan of Maureen Montaigne. Nung pinakilala siya sa Binibining Pilipinas in 2020. Kasi nga, kilala na natin siya sa Miss Eco. Tapos nagulat tayo na, nagbinibini. Sumabak sa Binibining Pilipinas. Yung 2021 edition, actually, nirally talaga siya for the international title nun eh. Since top crown na kasi ng BBP nun international. Tapos dun siya nirarally. Pero ako naniniwala ako nung time na yun, hindi
hindi pang international yung beauty niya, which is pang ibang title nga, pwedeng Globe or Intercon. Which is eventually nga, yun yung nakuha niya, no, Globe. And ayun, umayon nga sa kanya lahat at nanalo siya ng corona ng Globe nung time na yun. And kayo ba, ano ba masasabi niyo? Gusto niyo pa ba makita ito si Maureen for the MUPH? Gusto niyo pa ba siyang bumalik? Or gusto niyo iba naman? Pero if ever na babalik to, etong Maureen Montaigne, makikipagsagupaan kay Winwin, kay Eliana, or sa kung sino man na nakikita nyong pwede pang bumalik. What are your thoughts? I wanna know your thoughts. Comment below. At isa pa nga sa hanggang ngayon, nire-rally pa rin ng mga pageant fans na gusto makita sa Miss Universe Philippines. At kahit ako, gusto ko rin siya makita for the Miss Universe Philippines or even sa Miss Grand International, ay si Gabby or Gabriel Camille Basiano. So nakilala natin siya during the 2021 edition din ng Binibining Pilipinas. Yun nga, kabatch din siya ni Maureen Montaigne, pero hindi siya nakoronahan doon dahil nakoronahan siya nung bumalik siya nung 2022 edition. E nakilala nga natin si Gabby bilang isang beauty queen na pasabog talaga. Siya rin ang kaisa-isang Binibining Pilipinas winner na nalalong back-to-back best in long gown in the history of the Binibining Pilipinas so far. Yung mga natkos na ginagamit niya, super pasabog. Hanggang ngayon, kilala siya doon. Kaya yung mga pageant fans, nirurut pa rin siya na bumalik siya para naman kahit pa paano makita nga tayo ng mga certain pasabog sa competition. Kasi nga kung gusto niyong pasabog, then nandito si Gabby. Ayan. And then, right now, ang ingay, actually every year naman pero ngayong taon, 2025, maingay ang pangalan ni Gabby na magbabalik nga daw for the MUPH. Pero sinasabi ng iba, baka sa Grand nga daw bumalik si Gabby. So, hanggang ngayon, dito nawawala ng pasabog dahil sa mga post nito, puro pasabog pa din na kung magbabalik nga o hindi. Pero hanggang ngayon, di pa rin siya tinatantana ng mga pageant fans dahil eto nga, laman na naman ng mga social media si Gabby na magbabalik nga daw. Pero what are your thoughts, guys? Kung makikipaglaban ba si Gabby sa mga may ingay na mga pangalan na ito? Kay Winwin, kay Yana, Katrina Legado, Maureen Montaigne, kay Katarina Rodriguez, Emma Tiglao, or even Aya Besami. Sa tingin nyo, maibubuga ba ang isang Gabby Basiano at hanggang saan ba makakarating ito? At kung talaga sakaling matutuloy itong mga kandidato pinag-usapan natin earlier, grabe ang bardagulan for the MUPH 2025 nito. And malayo din na narating ni Gabby sa competition during her stint sa BBP 2022. Siya ang kinuronahang Intercon, and pagdating niya nga sa Intercon, nag-semis din siya. Pero hindi na siya bago sa pageantry during the Binibining Pilipinas journey niya dahil prior that, in 2018, nag-Miss Earth Philippines na rin to, nirepresent niya yung Tacloban at nagwagi din siya ng ng ibang mga awards during that competition. So, no stranger to pageantry, solid na rin ang experience, ang background and credentials, sinaantay na lang talaga mahinug pa, mahulma pa, para pag dumating yung tamang araw, ay ready na nga si Gabby. Pero kayo nga, kung kayo tatanungin, gusto nyo ba makita pang isang Gabby mag-compete at mag-represent ulit ng bansang Pinas for the MU stage? Or even, malay naman natin, Supra or ibang mga second-tier crown. So, what are your thoughts, mga pageant fans? Comment below. Alright, so that's the wrap. So, thank you so much again for tuning in for today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. So, kung nagustuhan nyo itong mga episode na ito, please, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe dyan. Hit nyo na yung like button at mag-subscribe na nga para tuloy-tuloy yung mga usapan natin, kwentuhan natin sa mga susunod na episodes. And syempre, wag niyo na rin akong kalimutang i-follow sa mga social media pages para tuloy-tuloy kayo or updated kayo every time na may ganaps and happenings. Again, this has been Carl Loyola. Thank you so much again for tuning in for today's episode. Keep shining, keep fabulous, mga pageant fans. See you on the next episode. Paalam! Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.